Guys, good evening sa inyong lahat, no. So, nagkasakit ako New Year na New Year eh. Inubot sipon ako tapos nilagnat ako. Medyo nakaka-recover pa lang kaya hindi ko alam. Hindi ata sanay yung katawan ko nang walang binabash. Anyway, 2025 na, no. Ay, sabi ko nga, I am a change man. Naniwala ba kayo doon? Ah, so itong video na to, first video, no, sa 2025. As much as possible kasi, ang gusto ko maging positive naman, no? Positive naman yung vibes ng page natin. Pero syempre depende yan. Depende yan sa mga nakapaligid, no? Hanggat mayroong mapag-samantala, hindi tayo mananahimik, no? So, pero maglililo tayo. Don't worry. Etong video na to, kailan ba to? Kahapon ba ako nag-post na first close na deactivate yung yung account. Nakakatawa kasi Friday ngayon, di ba? Friday. Supposed to be dapat open pa yung market, makakapag-trade pa ako. Open pa rin naman, gumagalaw pa yung chart. Tingnan natin. Ayan. Ito. Nawala na yung option to buy and sell. Tinanggalan na nila ako ng karapatan mag-buy and sell. New order. Tinanggalan nila ako ng karapatan mag-buy and sell. Diba? Ito yun eh. Ay nako. Ay. Sarap pa sana mag-trade, oh. Daming bias. Nagkakagulo kanina eh. Sarap mag-trade eh. Nawala na yung option dito. Yung buy and sell, tsaka dito. Wala na, hindi na mapag-activate. No? So, sayang. Andito pa rin naman yung account, no? So, yung mga nagsasabi na bashers ko na baka palusot ko lang daw yon yung post ko na meron yung mga post ko baka palusot lang daw yon na kaya ako ititigil yung pagde-trade ng $30 na bonus is baka nasunog yung account, no? Eto, andito pa rin yung account, so relax lang kayo, no? Baka gusto nyo mabeno mano sa 2025. Ay nako. Ayan, no? Ay. So, ito yung FX book niya. Ayan, account ko po to. Ayan. Wag Forex. Yan po yun. Yan. So, ito yan. So, i-refresh natin. Pindutin natin, no? Para sabihin nyo naman, baka edited. Hindi edited yan. Ayan, i-refresh natin. I-reload ulit natin, no? So, hindi po nasunog yung account. Okay? Na-deactivate lang, no? So, sa mga hindi nakakalam, or bago pa lang doon sa page, no? So, meron tayong $30 challenge. Actually, this is not the first time na na-block tayo, no? Sa mga nagbibigay ng $30 challenge, no? Matagal na. I think this is the third time na na-block tayo. Pero, ayan, i-expose na natin yung broker, no? So, yung broker na ginamit natin, ako, sayang. Sa akin, ang nawala lang, $6,000, no? Magkano lang yun? Wala pang $500,000. Di ba? Pero sa inyo, dito, sa Tickmill, sigurado magugulat kayo. Magugulat kayo dito. Hindi nyo in-expect, no? Millions ang mawawala sa inyo dito. Hindi nyo inaayos, eh. Ay, nako. Ba't kasi nag-deactivate? May
So, eto, $30 challenge. Sa mga nag-iisip, bakit na-deactivate yung account? No? Siyempre, business is business. Walang paluwal eh. No? Pero normally kasi, pagka sa mga bonus, ang rules lang naman dyan para makapag-withdraw ka. Napakasimple lang ng rules yan. Pag binasa niyo yung terms and conditions ng bonus, para makapag-withdraw ka, kailangan ma-accumulate mo yung required na lot size or volume para makapag-withdraw ka. Eto, ang dami ng traded volumes ko dito. Ilan na yung lot size nito? 744 trades na. Ilan na yung na-build ko na... Ayan 74 lots na. Sobra-sobra na sa requirement. Ayan 74 lots na. Diba? Grabe yung pips, 49,000. Ay, nako. Ayan, i-refresh ulit natin, no? Ayan na, hindi ko na tinatakpan yung broker. Tickmill po, Tickmill. Ayan. Huwag kayong magme-message sa akin, ha, na gusto nyo makipag-ayos. Kasi wala na. Pagka nakita nyo na to, huli na lahat. Ibig sabihin, there's no chance na may pag-ayos ako sa inyo. Wala na eh. Naipost ko na yung video. Sira na, kahit naman magkaayos pa tayo. Makikita na to ng mga tao. Wala na, sira na kayo. Di ba? Anong point na nagbibigay kayo ng bonus? $30 bonus. Para saan? Phishing lang ng clients? Para lang makapag-inggan nyo kayo ng kliyente? Di ba? Para mag-sign up sa inyo yung kliyente? Pagka natalo, okay lang. Kasi magde-deposit na yung client. Natalo na yung $30 eh. Pero pagka panalo, naipalago yung account, katulad nito, $30, umabot ng $6,000, which is 20,000%, no, in percentage. So pagka ganyan, naipalago yung $30 bonus na binibigay nyo, ano to? Wala man lang pasintabi na i-deactivate na namin yung account, or wala man lang explanation, or wala man lang sinabi na, pwede bang kalahati na lang yung ibibigay namin? Kasi masyado ka nang umita dyan, wala ka man lang paluan. Ay, nako. Merong isang basher, ang nakikita niya yung 89% na drawdown. Hindi niya nakikita yung 20,000 na profits eh. Hindi niya nakikita yung $30 lang yung puhunan, bonus pa, umabot ng 6,000. Ang tinitira niya talaga yung 89% na drawdown. Masyado daw malaki. Syempre, $30 lang yung puhunan eh. Di ba? Common sense. Sa $30, kung mag-o-open ka ng isang position, let's say Euro USD, di ba? Sa 0.01 lot, 8% agad yung drawdown doon. 8 to 9%. Actually, sa totoo lang, etong account na to, lots pa to first day. Bumagsak pa to. Nabawasan pa to ng $10 or $11. So, basically, nag-start talaga to, hindi $30. Nasa $18 or $19. Tingnan mo ha. Tingnan natin sa profit. First day trade nito, lots. Ayan lots pa yan. $11. So, basically, hindi to $30 challenge. $19 challenge lang to. $19 challenge lang yan. Di ba? And then the next day, kumita na, 49. Ayan, unti-unti nang umangat, nakabawi. Then upscaling na, then compounding. Dito, umabot na ng 800. Kaya lang, the next day, lots na naman. Medyo malaki yung nabawas. Ayan, 400. And then unti-unti, ayan, nakapag-upscale ulit. Diba? Ayun ako. So, $19 challenge talaga to, hindi to $30. Sayang, sayang. Kahit na, try nyo ibigay ito. At least, meron tayong pang-raffle sa mga followers, no? Kaya lang, wala na eh. Kung makikita nyo to, na-expose na yung video, sira na kayo. Di ba? Ay, nako. Hindi ko alam sa inyo kung anong iniisip nyo, bakit nyo ginawa to. Sayang Friday. Kahapon ang last trade.
January 10 na. 2 days ago. 2 days ago ako nag-post. So, yung last trade ko is January 8. January 8. Olats pa nga ito eh. Nung mga etong linggo na to, olats yan. Yan. Kaya makikita nyo yung performance ko this week. Nag-hedging na ako. Ayan o. Negative yung pips pero above pa rin yung dollars. Diba? This month. Overall, nakabawi lang ako this week. This week. So last week yung olats. Ayun ako. Negative yung pips pero naibawi ko sa hedging. Nakabawi tayo ng positive dollar. So, yan yung effect, no? Nagne-negative yung pips pero positive sa dollars. And then eventually, naka-recover tayo this week. Kaya lang, January 8, wala na. Napilitan na sila mag-force close. Sayang. Gusto ko pa naman sanang paabutin to ng 5 years eh. Kasi nga, meron akong gustong gawing point doon sa tinitira ko last year. Ay, sorry. Magbabagong buhay na pala ako. Diba? Ang point ko kasi dito, pitik-pitikin ko na lang yan. Mapapurulong na yung account. Diba? So, tinalo na agad lahat ng performance nila. Anyway, sabi ko nga, change man na tayo. Aray ko. Ay, nako. Sige, refresh natin. Hindi ko na tinatakpan, no? Yung broker, ayan. Kitang-kita niya na. Ay, ano ba to? Reload. Okay. Nag-force close sila eh. Tingnan natin yung terminal. Ito yung terminal. Ayan o. Account history. Ayan o. Last 4 positions, nag-force close sila. Sayang. Ay, nako. So, yun lang guys, no? Gusto ko lang gawing mabilisang tong video na to. And then, gusto ko na rin batiin ng lahat, no? Merry Christmas and Happy New Year. Medyo busy nung holiday, kaya hindi na ako nakapag-greet sa inyo ng maayos, no? And then, more pips to everyone this 2025. And kung magtataka kayo, minsan siguro medyo naglaylo yung mga videos natin, no? Siguro change of set of priorities lang, no? Pero hindi tayo mawawala sa social media. And then hindi tayo siguro alam niyo na yun sa mga nakakilala sa akin, no? Kung ano man yung reason natin. Anyway, yun lang guys, no? So tick meal, iwasan nyo. Iwasan nyo yan, no? Hindi nagpapa-withdraw. Ay, nako. Sige na, yun lang. Chat na lang tayo. Alright guys, God bless and good night. Bye-bye.